For today's video mga ka-olives, magluluto tayo ngayong araw para sa birthday ng tatay ko. Eto nga, nagluto ako ng maha, carabao stick, biko, at saka pansit. Alauna na nga ako lumabas sa apartment mga ka-olives at dumaan muna ako dito sa bilihan ng cake. Tatay ko talaga walang kahilig-hilig sa cake, pero ngayong araw bibilhan natin siya ng cake para meron naman siyang i-blow sa araw ng birthday niya. Pagkatapos ko nga mamili, eto dumiretso na nga agad ako sa kubo at sinaing ko na nga itong para sa biko. Nakuha ko na nga din pala si housemate itong kalamansi at eto nagayat naman ako dito ng mga gagamitin. Gasin ko na nga rin itong kalabaw na nabili namin sa merkado. Pinagayat ko na nga din pala ito doon sa merkado para nga hindi na ako mahirapan maggayat. Pochilo namin kasi dito mga ka-olives, sobrang pupuro kaya sigurado mahihirapan kami magayat neto kaya doon na nga lang namin pinagayat. Lagay na nga din pala ako dito ng sibuyas, garlic, paminta at saka toyo. Hindi nga pala tayo gagamit ngayong araw ng suka mga ka-olives dahil ang ginagamit namin dito ay calamansi juice. Ito talaga yung magpapasarap sa ating carabao stick. I-mix nga lang natin to ng maayos para mahalo yung mga pampalasa na nilagay natin. Mamarinate nga lang natin to ng mga 2 oras. Ito nga ang una nating lulutuin muna ngayon ay etong maha blanca. Gumamit nga lang ako dyan ng 2 kukuma magata. Tapos nilagyan ko na ito ng condensed milk na 1 lata. Tinundan ko nga din pala ito ng 2 cups na tubig. Din pala ako ng 2 lata ng corn dito. Yung isa creamy, yung isa naman whole. Maglalagay din pala ako dito ng asukal. Depende na lang sa inyo yung dami niyan mga kaulit. Tapos maglalagay din tayo ng Nestle cream para creamy yung ating maha. At saka ko naman to i-mekos-mekos hanggang nga sa kumulo. Maglit lang naman to mga kaulives, ikukulo din naman to agad. Kaya eto, nagmix na nga ako dito ng cornstarch. Ali 200 grams at 1 lata nga pala ng evaporated milk. Yung pinaghalo natin pagkatapos i-mekos-mekos na natin yan. At nung kumulo na nga ng mga 3 minuto, ilalagay na natin yung pinaghalo nating cornstarch saka evaporated milk. Saka naman natin to mekos-mekos ng mabilisan dahil mabilis na lang itong mabubuo mga kaulib at masigurado natin na maluto talaga yung cornstarch na nilagay natin. At yung apoy nga ay dapat hindi siya masyadong malakas. At pagka ganito na yung texture nga ay pwede na nga ito ilagay natin sa ating mga hulmaan. Pero ako mga kaulibs, hindi na ako gagamit ng hulmaan. Itong Tupperware na nga lang. Hindi naman natin ito pang bebenta. Kaya okay lang na makapal dahil pamilya lang naman yung kakain. Pagkatapos ko maluto itong maha, magluluto naman tayo ngayon ng biko. Medyo kakaiba itong biko natin mga kaulibs dahil maglalagay tayo dito ng balat ng kalamansi para daw masarap yung aroma ng ating biko. At dahil puti yung gagamitin natin, gagamit tayo dito ng condensed milk na merong ubi flavor. Optional lang naman ito mga kaulibs, pwede naman kayong gumamit ng gata lang tsaka asukal. Ito kasi yung nauuso ngayon kaya gagaya tayo syempre. Naglagay na nga din pala ako ng asukal, depende naman sa dami na gusto nyo yun. At pagka ganito na nga yung kanyang texture mga kaulibs, halos lumalabas na yung kanyang oil, pwede na natin ilagay itong biko. Ito nga pala yung sinaing natin kanina pagkarating natin sa kubo. Kaya ilalagay natin dito na luto na. Tapos kung mailagay lahat, mekos-mekos lang natin yan. O tingnan nyo naman yung texture talaga naman. Malabas na talaga yung oil ng gata natin kanina. At eto nga ilalagay ko na nga dito sa Tupperware ko. Pagkatapos ako naman ito lalagyan sa ibabaw ng maraming cheese. Yung cheese naman mga kaulibs optional lang naman yan. O diba, ang ganda talaga itong Tupperware na nabili ko sa TikTok. Natapos na nga yung 2 oras mga kaulibs, kaya ngayon naman ay lulutuin na natin itong minarinate natin kaninang carabao stick. Eto nga yung ginagawa ko dyan mga kaulibs, piniprito ko muna. At pag naprito ko na lahat, saka ko naman dito ihahalo yung kanyang pinakasabaw. Tapos ay lulutuin pa nga natin to hanggang nga sa lumambot yung ating carabao steak. Lalagay din pala ako dito ng oyster sauce mga kaulibs para lalong sumarap. At yung asukal naman sa huli ko na talaga to nilalagay para hindi nasusunog pag ipiprito natin yung carabao steak. Lalagyan din pala ako dito ng kaunting suka. At gusto ko talaga sa carabao steak maraming kalamansi kaya eto magdadagdag pa tayo ng kaunti. Pagkatapos hayaan na nga natin to lumambot. Lipat ko na nga sa ibang kalan mga kaulibs yung ating carabao steak para makapagsimula na nga tayo magluto dito ng pansit. Eto nga yung una natin gagawin, magigisa muna tayo ng garlic tsaka sibuyas. Saka natin ilalagay yung manok. Pagkatapos imekos-mekos lang natin yan. Lalagay din tayo dito ng pampalasa katulad na itong paminta tsaka asin. Tapos isusunod naman natin dito yung toyo at tsaka itong oyster sauce. Para maluto yung manok, itatakpan ko nga muna ito. Eto naman yung ating beef steak talaga namang lumambot na. Mekos-mekos nga lang natin yan. At maglalagay nga tayo dito ng sibuyas na puti. Ito na nga yung pinakahuli na ilalagay natin. Tutuin pa nga natin ito ng mga 3 minutes mga kaulibs at eto na nga yung kanyang naging itsura nung maluto na. Kaya eto, transfer ko na nga rin dito sa lagayan. Pagkatapos mo maluto itong carabao stick mga kaulibs, itapusin na rin natin yung pansit. Lagay ko na nga din pala dyan yung carrots dahil medyo matigas yan. Pagkatapos nilagyan ko nga ng tubig. Maglalagay din pala ako ng cubes dyan, yung shrimp yung flavor. At dahil kumulo na, ilalagay na natin yung ating bihon. After 3 minutes, ilalagay din natin itong ating kanton. Si housemate na nga yung pinamekos-mekos ko dyan mga kaulibs kasi medyo mataas pala. At ito nga yung huling nilagay niya, yung repolyo. At ayan, minekos-mekos na nga niya lahat. At sa wakas nga mga kaulibs, natapos na nga ako magluto. At dahil wala pa yung tatay ko, pinaisna ko na nga muna yung aking mga worker. Kaya mapapansin nyo, ibawas-bawas na lang. Alasin ko pa kasi ng hapon yung tatay ko darating. Yung mga worker ko kasi umuwi ng 4:00. Kaya pinauna ko na nga lang muna. At sa wakas nga nandito yung ating birthday celebrant. Kaya ito kinantahan na nga ng aking 2 chikiting. At syempre magbo-blow pa rin siya ng cake kahit bawas na yung cake niya. O isang pagbati naman dyan mga kaulib. Ito naman yung itsura ng ating pinapagawang bahay mga kaulibs. Nalagyan na pala nila yan ng 8 poste. So bali ngayong araw ay tatapusin na nila lahat ng poste. So paano ba yan mga kaulibs? Hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood.